imbestigahan din nila itong ating GSIS chair at directors sa kanilang luging 1 billion na investment sa online gambling. Abay, nahawa na mga ito. Nahawa na ito sa katakawan sa pera. 315 million pesos in 2022 ang kanyang total SALN or net worth ngayon ay 3.45 billion pesos. An increase of more than 2 billion pesos in a matter of 3 years. So ibig sabihin po, kumikita at kumita si Martin Romualdez. Ito ay again hinilot at pinababa pa on the average ng 700 million a year. Saan nanggaling ito? Good morning po. Attorney na naman ang Mama Bing. Kumusta po kayo dyan? Lalo na yung mga OFW natin na malayo sa pamilya. Talaga hong yung iba ay hindi maka-appreciate ng contribution nyo sa bansa natin. Pero kung wala ang kinikita nyo na pinapadala dito sa pamilya nyo, eh lubog na ang Pilipinas, lalo na sa utang. Trillion, 13 trillion. Dinadagdagan pa ni BBM kasi may 3 taon pa siya na mangutang. Tapos hindi natin alam saan nilalagay ang mga pinag-uutang. Hindi nyo nafe-feel siguro yan, yung iba kasi mayaman sila. Kaya middle, upper class sila. Pero pag mahal po ang bilihin, mahal ang gasolina, mahal ang tuition, mararamdaman po nila yan. Mararamdaman po nating lahat yan. Dahil ngayon ay halos kalahati na ng Pilipino ay nakakaranas ng gutom ayon sa latest na survey. Pero tayo mga Pinoy naman, talagang siguro talagang ano na natin yon, nasa kultura na natin yan, yung mapagtiis. Kaya ang diktadurang Marcos, ang tagal-tagal din natin nabuwag kasi masyado naman kasi yung repression. Wala talagang buwang ang kahit anong democratic na movement doon noong panahon ng martial law. Compare niya po ninyo itong inflation natin, mahal na bilihin, mahal na edukasyon, taxes. I-compare na lang po ninyo sa ibang bansa sa Asia para malaman ninyo na talaga ang bansa natin ay tila'y pinipiga talaga tayo. Pinipiga tayo. Ang VAT na 12% ay siyang pinakamataas sa buong Asia. Pero itingnan din natin yung mga kautangan ng iba. Napakataas po ng utang ng Pilipinas kung ikukumpara mo sa kanyang income. Kaya tax mo ng tax ang gobyerno. Tax lang sila ng tax, parang hindi na sila naawa sa atin. Yan po talaga ang gusto kong imungkahi. Sana may senador na mag-push nito. Bawasan na po ang tax. Fixed na tax sa income tax ng mga gobyerno empleyado below a certain salary grade o kaya income. Kasi sa ngayon po ay 32% po yan ng income ninyo. Masakit po yun. 32% sakit po yun. Kamahalan na po ng gamot ngayon at pang-hospital at education. Kaya sumulat po kayo, mag-email kayo sa inyong mga senador na bawasan na po ang tax, income tax ng government employees. At sana imbestigahan din nila itong ating GSIS chair at directors sa kanilang luging 1 billion na investment sa online gambling. Abay, nahawa na mga ito. Nahawa na ito sa katakawan sa pera.
habang nandyan tayo, tingnan din natin, silipin natin, magkano ba bonus ng mga ito sa sarili nila? Ha? Para mapasoli natin sa COA. Pubulgar ikaw lang, kaya ingat ka po. Thank you, Luz Roberto. From 2022 to 2025, 3 years lang ni Marcos, umabot po sa mahigit 1 trilyon ang pondo ng DPWH. At on the average annually, ang ipinapatong po ay mga 400 billion pesos. El Monge. Ka Eric, may bagong tawag kay Tambi, bunjing. Sabi ni Senator Amy Marcos. So, on the average po, for 3 years, pinapatungan o pinatungan ng 400 billion pesos ang DPWH projects and programs na sa ngayon po ay alam natin ito ay ginagamit para nakawin at dambungin ng mga kontratistang kongresista at mga kongresistang naging kontratista na rin. 100% ang itinaas po ayon sa datos at impormasyon na nakuha ni Ka Eric, from 128 billion lang ang average, 130 billion lang ang average na annual flood control project, naging 257 billion, Ka Eric, to the point of 300 billion ang inaabot taon-taon ng flood control project. Subalit, ito. So sa paglaki pala ng budget ng DPWH at paglawak ng kunwari ay flood control project by the hundreds of billions, no, ang nakikita ng taong bayan ay hindi pa ang katotohanan. Ito po ang katotohanan. Hindi lamang lumobo, Ka Eric, ang budget ng PhilHealth, hindi lamang lumobo ang budget ng DPWH, mahigit din 1,000% ang itinaas at ang paglaki ng kayamanan ng Big Six ng Kongreso na sila ang responsable sa pagpapasa ng mga budget na ito at pati pagkontrol ng pondo. So may tinatawag na Big Six, no? At ang Big Six na ito ay ito na, ang Big Six na kinabibilangan po ni Martin Romualdez bilang House Speaker at ganon din po ni former Appropriations Committee Chairperson ako Bicol Party List Saldico at ganon din po ni Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez na ito ay maraming kasong kinakaharap na plunder sa Ombudsman. At ang pang-apat si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales na kontratista din, kongresista pa at diskartidor. Number 5 si Majority Leader Manix Dalipi at ang ng Sambuanga, at ang number 6 ay ang malaking negosyanteng bundat na construction na ang party list niya ay CWS na si Edwin Garjula. Okay, ano po ang binabanggit ng datos na ito? Habang lumaki, on the average per year nang umupo ang Marcos Romualdez na gobyerno, nang umaabot po sa 400 billion pesos ang budget ng DPWH alone, at ang flood control project ay dumodoble taon-taon, lalo pong lumaki at lumobo. Mga kababayan, Ka Eric, lintas siya. Di ba pwede i-blow ribbon ni Senator Marcolita si Romualdez? Pwede po kung isasantabi yung tradisyon na tinatawag na interparliamentary courtesy. Pero ito muna, tapusin ko lang para makita nyo pong iskandalo niya. Habang lumalaki at lumalawak ang budget na pinapatong sa DPWH, partikular sa flood control project, ay lalo din pong lumobo at lumaki ang kayamanan na hindi may paliwanag nitong Big Six na ito na binabanggit ko kanina, na pamunuan at mga pasimuno sa diskartihan ng sindikatuhan sa budget at pondo ng gobyerno sa loob ng House of Representatives. At mayroon pong tinatawag na mathematical principle na ang tawag ay directly proportional. Ibig sabihin po, ang isang bagay o ang isang arithmetical or mathematical presentation ay nagkakaroon po ng directly proportional na effect kung ito ay nagkakaroon po ng balanse o magkatuwang na epekto sa mga variables, no? For example, ang pagkakaroon po ng right angle sa isang right angle triangle, ang lahat po ng kanyang sides ay directly proportional ang value. Ibig sabihin po, pag right angle po ang kanyang anggulo ng isang triangulo ay 90 degrees po ang sukat ng kanyang pinakamalaking anggulo. So ang total ng dalawang variable sides niya 90 degrees din po. Kasi 180 degrees na naman po ang buong total ng angle size ng isang triangulo. So yan po ang tinatawag na principle of directly proportional. Ina-apply po natin dito ngayon. Habang lumalaki at lumalawak
ang flood control projects at ang mga pinapatong na pondo by the hundreds of billions sa DPWH in the last 3 years ni Marcos at nila Romualdez, ito naman po ang naging epekto sa kanila, directly proportional. Si Martin Romualdez po ay mayroong idineklara na SALN. SALN is Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. No? Malamang hinilot pa ito. Sigurado, ito ay pinababa pa. Ang dineklara niyang SALN sa 2025 ay 3.46 billion pesos ang net worth ni Martin Romualdez mula po sa 315 million noong 2022. And that is more than 1,000% increase. Mantakin nyo ha, dapat may paliwanag niya ito. Paano nagkaroon siya ng pera at kayamanan na ang sweldo ng kongresista ay umaabot lang naman sa mga kulang-kulang 300,000 pesos per month. At kung may perks and privileges pa, pinakamalaki na po ang 7 million a year ang makukuha ng isang kongresista. No? So ngayon, ito ang tanong. Bakit noong 2022, ang SALN or net worth ni Martin Romualdez ay only 315 million pesos? Ang idineklara niya ito hinilot pa ito. But in 2025, in a period of 3 years lang, ay umabot ng 3.47 billion pesos. Billion in an increase of 1,000% mahigit. Kailangan pong ito ay maimbestigahan maliban sa pagbubunyag natin. Saan ang galing ang mahigit 2 trilyon? Saan ang galing ang mahigit 2 billion na idineklara niyang kayamanan niya? At again, i-emphasize ni Ka Eric, ito po ay hinilot at pilit na pinababa. Now we're talking only of Martin Tambaloslos. Ito lang ang dineklara niya. Nahiya pa ng konti. From 315 million pesos in 2022, ang kanyang total SALN or net worth ngayon ay 3.45 billion pesos. An increase of more than 2 billion pesos in a matter of 3 years. So ibig sabihin po, kumikita at kumita si Martin Romualdez. Ito ay again hinilot at pinababa pa on the average ng 700 million a year. Saan nanggaling ito? Mr. Martin Tambaloslos. Saan nanggaling ito? Kasi tinitingnan natin ito na directly proportional and connected ito sa kanilang ipinapasok na mga congressional insertions at kung bakit nagkaroon siya ng ganito kalaking kayamanan. In a matter of 3 years, si Martin Romualdez kumita every year ng 700 million to 800 million para maging 3 billion mahigit po ang kanyang SALN declaration in a matter of 3 years. Puntahan natin si Saldico. Okay. Si Saldico po ay mayroong deklarasyon ng SALN na 1.51 billion in 2025. Nang pumasok po siya 3 years ago, ang kanyang SALN na dineklara was only 236 million. So kung ito ngayon ay 1.51 billion, ibig sabihin po, mga 640% ang increase. Wow! Mga kababayan, and on the average po, ay kumikita si Saldico ng mahigit 300 million para umabot po, o mahigit 700 million para umabot, 400 million mahigit ang kinikita ni Saldico. Taon-taon for the last 3 years. Saan nanggaling ito? 400 million. Again, hinilot pa ito at pilit na pinababa. So malinaw mga kababayan, na very, very alarming and very, very questionable na si Martin Romualdez ay kumikita ng 700 million a year kung pagbabatayan po ang kanyang SALN declaration na 315 million lang siya noong 2022 and 2025. Mahigit 3.5 billion ang kanyang dineklara. Hinilot pa yon. So saan ang galing ang 700 million to 800 million na kinikita ni Martin Romualdez? Yun ang tanong ngayon sa kanya. At ito ay nakakabahala dahil ito din po ang kalakaran at pangyayari sa iba pa niyang mga kasamahang pinuno ng kasindikatuhan at pangungulimbat posible sa kabanang bayan. Saldico po, ang kanyang in-increase ng SALN ay 640%. From 236 million lang siya noong 2022, naging 1.5 billion ang dineklara niya na SALN. That means, on the average po, ang kita ni Saldico ay hindi bababa sa 400 million per year. For the last 3 years, ay mga 1.2 billion ang kinita ni Saldico. Bakit? Saan ito nanggaling? Okay. Si Saldico yun ng Ako Bicol. At yon ay dating pasimuno ng katayan at sindikatuhan sa budget nang ito ay naibulgar nila Congressman Ungab at nila former President Rodrigo Duterte. Ito pa, no? Hindi ko alam kung hindi pa maiskandalo ang AFP dito at ang mga PMA graduates at ang iba pang sektor ng lipunan natin. Number 3,
si Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez, no? Numero 1 itong hambog at poderoso at abusado sa poder, no? Ang kanyang diniklara ngayon na SALN, 2.34 billion pesos. Samantalang ang kanyang SALN 3 years ago, 2022, is only 287 million with an increase of almost 815%. Wow! 815%, meaning kung mayroong diniklara si J.J. Suarez, Senior Deputy Speaker ito ni Boy Tambaluslos from Quezon Province, grabe ang revelations na yan kay Eric. Dapat buhatin palabas ang mga yan sa opisina at i-firing squad sa Luneta. Tama ka, Lin Asia. Lintas siya. Kay Suarez, nagkita o kumita si Suarez, mga kababayan, on the average, kung ang kanyang net worth ngayon ay 234 billion, kumita po siya ng humigit kumulang, mga kababayan, ay mga 800 million. Wow! A year! 700 to 800 million ang kinita ni Saldico. Ni Suarez. Kay Saldico, mga 400 million a year. Kay Martin Romualdez, mga 800 million. Mantakin mo, ang net worth ni Suarez, 2.34 billion in 2025. Samantalang 287 million lang siya noong 2022. On the average po, kumikita si Suarez ng 800 million. Saan ang galing ito? Every year, Every year. O, ito pa, mga kababayan, si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales from Central Luzon. Ang kanyang idiniklarang kayamanan ay 1.3 billion. Hinilot pa yan, pinababa pa yan. Samantalang nang pumasok siya noong 2022, 3 years ago, 136 million lang. Wow! Almost 1,000% ang in-increase. Ibig sabihin po, from 136 million to 1.3 billion na kayamanan, hinilot pa yan, partida pa, kumikita si Dong Gonzales nang humigit kumulang ay mga 700 million din po kada taon. Ang tanong, saan ito nanggaling? Tunay kang agila ng sambayanan, ka Eric. Thank you so much, Chuck. Mga kababayan, ito po hindi ito pwedeng magsinungaling because these are publicly declared documents and information. SALN po nila ito. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. No? Si Gonzales po, na taga Central Luzon, na hindi man ito kilala dati, na kagaya ng mga Pinida at nila Gloria Macapagal Arroyo, ay kumita po sa loob ng 3 taon, bawat taon, ng humigit kumulang 700 million pesos. Kaya umabot sa 1.3 billion pesos ang kanyang net worth, hanep. Terrible! 956% increase sa kanilang kayamanan. Number 5, si Manix Dalipi. Ito, tarantadong abusado din ito. Consultant ito ngayon sa office ni Sandro Marcos. Itong si Dalipi, dahil hindi na po ito congressman, hindi pa nabusog sa kanyang pangungulimbat posible, ay ito ngayon ang kanyang gawain ngayon ay consultant sa office ni Sandro Marcos. Ang kanyang SALN 2025 ni Dalipi, 1.49 billion. Samantarang 203 million lang siya ang kanyang net worth noong 2022, 3 years ago. An increase of 733%. Meaning, si Dalipi po sa last 3 years na nasa Kongreso itong kulukoy na ito, under kay Marcos Jr. at Martin Romualdez, kumikita pala siya ng humigit kumulang ay mga 600 million every year. Wow! Hanep! Mga kababayan, saan ka nakakita na may income sila na 600 million a year? Anong ginawa nila? Ang pinakamalaking makukuha mo sa Kongreso, kung hindi ka magnanakaw at durubo at mandarambong, 7 million to 8 million a year, malaki na po yun. Kung sahod at mga budget lang ang ibibigay sa'yo. Subalit itong sila Martin Tambaluslos, sila Dong Aurelio Gonzales, sila J.J. Suarez, sila Saldico, at sila Dalipi, umaabot sa every year ang kanilang earnings ng mga average of 600 million pesos to 800 million pesos kung bibigyan natin ng comparative analysis ang kanilang SALN declaration from 2022, 2023, 2024, 2025. Saan nanggagaling ang ganito kalaki na mga pera? Yan ang tanong ngayon sa inyo. Sapagkat there is a logical, mathematical proportion of direct relations na ang paglobo ng budget ng DPWH na tinatambakan ng mga congressional insertions and pork barrel at lalo na ang flood control project, dito nang galing po mga perang ito o sa iba pang mga infra projects na kinukutong at kinakatay nitong mga kongresistang ito.